Ano ba ngayon? Sabado? Sabado ng umaga, guys. Kukunin lang namin yung aming... yung aking in-order na gimbal. May in-order akong gimbal DJI, guys. Dito tayo. Ito ang kotse na utol ko. RAM. Tapos meron pa isa sa loob. Ito ang kanilang kabahayan. Ganda ng bahay na yan. Wow! Okay lang ba makita ka sa camera? Ha? Ay, ang kapatid ko. Gusto mong pakilala? Guys, dapat ilalive ko to, guys. Dapat ilalive ko. Kaso sa Pilipinas ngayon ay madaling araw. So, i-record ko na lang muna. I-upload ko mamaya. Pero mamaya tayo magla-live. Nandito tayo ngayon sa bahay ng utol ko. Sa Nevada, sa Amerika. Ito ang kanyang truck. Sobrang laking truck. Na limited. Ayan. Ayun ang mukha ng utol ko. Tatlo kaming magkakapatid, no? Siya ang breadwinner. Breadwinner. Siya mayaman sa amin. Bigyan ka na tinapay. Ha? Nagbibigay ako ng bread. Kasi dito sa Amerika kailangan namin i-navigate. Sige. Punta tayo sa ano? Saan tayo punta? Navigate to Best Buy. Kala ko online lang yon. Yung Best Buy, ano rin yung market. Yeah. Hindi, yung Best Buy. Let's go. Tindahan yung electronics. Parang sa atin yung tindahan ng mga electronics. Yung mga laptop. Ganon. Sa Amerika. Ito hindi ko kay kakat, guys. Tingnan nyo yung labas ng bahay nila. Ganda rito, guys. Kung gusto yung kaso dito palakihan ng kotse. Ito yung sa kalila din tong expedition. Sa nanay ni Mark. Sa ano niyan, sa mother-in-law. Ito nga. Ngayon, guys, Yeah. Sino yun? Natin bahay. Bakit hindi pa matanda yun? Bata pa yun, mga 20 plus lang. Pero hindi matanda yung nakatara ng dati, Yung magkasama nanay niya, magulang niya. Mga matured lang mga Amerikano dito. Alright, guys. Ilan degrees ngayon dito pa yan? Ilan degrees ngayon dito? 90 degree Fahrenheit sa labas. Base sa... pero malamig yung hangin. Mainit yung sikat ng araw pero malamig yung hangin. At tingnan nyo ang Reno, Nevada. Napakatahimik din. Kasi may biyelo pa sa bundok. Yeah. Kita ba yung bundok? Ayun, yan, kita yung bundok, Ganda. Pang second time ko na punta dito, guys. Kasi first time ko last year. Yes. Sige, sarado mo. Last year. April din, last year na. Yeah, same. Tapos ngayon, kasi yung mga anak namin halos magkakasing edad. Dalawa rin anak niya. So gusto namin magpipinsan, magkakakilala, lumalaking magkakilala sila. Kaya dinadala ko dito yung mga anak ko. Pupunta natin sa next weekend sa Lake Tahoe. May mga itinerary kami gagawin for the 10 days. Kasi may pasok sila ng weekdays. Tapos na kasi yung spring break dito sa Amerika. So ang gala lang namin ay weekend next week. Pero gagala kami ng mag-iina ko kami lang ihiramin ko tong kotse ni Utol. Papera mo sa akin to, Yan. Yung isang kotse pa gawin ng gamitin. Pumili ka. Truck o kotse. Puro bundok dito. Nakakapanibago kasi sa amin sa Netherlands. Flat as pancake. Itong village namin mapagalitan ng bundok. Para nasa gitna kami ng mga bundok. Kaliwa, California, Lake Tahoe, Nevada. Kanan, parang medyo dry desert something. Teka muna. Ito yung utol ko. Pumunta na yan sa Malacanang nung si Presidente Duterte ang Presidente. Paano ka nakapunta sa Malacanang? Yung kay Demic. Si Demic kasi, guys, friend niya. Si Demic ay ano si Demic? Undersecretary. Undersecretary sa ng
Siya yung may hawak na RTBM. Oo. Dati yun. Yung si Demic, friend niya, tsaka colleagues dati, yun may hawak ng RTBM na. Ayun. Under ni Martin Antinar. Tapos si Demic. Yun. Kaya sila pumupunta, kasama yung mother ko dati, before, nagpunta sila sa Malacanang, nag-visit sila kay Tatay Digong. Pero before noon, syempre, nasa Singapore pa ako nang tatrabaho. Wala pa ako sa Amerika. Oo nga. Kasi una yung kapatid ko, OFW yung Singapore. Tapos yung napangasawa niya kasi, taga rito sa Amerika. So nag-migrate na sila ng Amerika. 12 years in Singapore before going to US. Parehas kami ng kwento niya ng kapatid ko. Hindi kami malaking mayaman sa Pilipinas ha. Kami ay isang pangkaraniwan lang dahil ang nanay namin ay isang guro. At yung tatay ko ay nag-guardia sa Bilibid sa prison, pero nagkasakit yun ng maaga eh. Kaya hindi ganun ang buhay namin. Pero nagsumikap kami. Tawa ng Diyos. Ito. Hindi, ang may yung mga magulo namin, lolo namin, sinasabi, para maging successful ka sa buhay, igalang mo yung matatanda. Oh, yun. Matatanda, yung mga seniors natin, it means is magulang mo, lola mo, lahat ng makikita mong matatanda sa paligid mo. Ayun yung nasa Biblia rin yata yun, igalang mo yung mga magulang. Gusto maging successful. Pangawalang kapatid ko yan. Siyang maraming pera sa amin, sa magkakapatid. 2 bahay niyan dito. Ilang bahay niya sa Amerika? 2. Hindi, yung magulang ng misis ko yung tapos marami yung milyonarya, maraming property sa Pilipinas yan. Simple lang yan, pero mas successful sila ng asawa niya. Basta wala kang basta wala kang naargabyadong tao. Oo, correct. Sinabi ko na rin sa kanila yun. Hayaan mo silang may sabi sa'yo na negative. Yung bata kami, ang daming sinasabi. Lahat ng mga negative na sinasabi sa amin, naririnig namin. Teka muna, paano mo nagustuhan? Hindi naman natin kilala si President Rodrigo Duterte, no? Bakit mo nagustuhan? Dati sa Singapore, di ba? Nagkatrabaho ako sa Singapore. Yung nasa Singapore pa ako, nagtataka ako, sino ba itong para maingay na yung pangalan ni... Mama, tayo? Alisin mo yung sound. Tawag na? Parang matunog din pangalan ni Mayor Duterte. Sabi ko, hindi ko pa kadala si Mayor. Ang naisip ko lang, mukhang ayos to. Pero binasa-bas, nag-review ko na siya yung parang pinaganda niya yung Davao and so on. So ang ginawa ko, nag-background check ako siyempre sa kanya. At the same time, kinikita ko, nagtataka ako, ba't ang dami-dami sumusuporta sa taon to? So yung attention ko is ayun na, nagpa-follow na. Ayan, hanggang sa dire-diretso na. Tapos naging presidente siya. Alam mo bakit, simplihan natin, bakit ba gusto ng OFW si Presidente Rodrigo? Kasi ang OFW nakarating na sa bansa. Ikaw pag nabakasyon ka, unang apak mo sa bansang yun, ano ang feeling mo? Sana ganito ang Pilipinas. Bakit hindi ganito ang Pilipinas? Correct. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Bakit di ganito? Yung unang tapak ko sa Singapore, 2008. Okay? Pagtingin ko sa Singapore, ang linis, ang ganda, safe. Tapos ang sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Bakit hindi ganito ang Pilipinas? Ayun. Pero nung tumakbo si Presidente, alam mo nagkaroon ng si Presidente Duterte nagbigay ng pag-asa. Parang nagbigay ng pag-asa na baka maging ganito ang Pilipinas. Baka maging Singapore ang Pilipinas. Kaya maraming umahanga, maraming umaasa, maraming sumusuporta kay Digo. Hindi porke marami nagsasabi na fans, fanatic, etc. Hindi. May isang tao na nagbigay ng hope o pag-asa sa isang individual na katulad namin. As si Pangulo Duterte yon. Hindi kami fanatic, sabihin nating iniidolo namin siya, pero siya yung nagbigay ng pag-asa sa amin. Kasi bakit kami nang ibang bansa? Kasi nangangarap kami para sa pamilya namin. At
nasa ibang bansa naman kami, nangangarap naman kami para sa bansa namin. Yeah. Yun yung resulta kung bakit ang daming OFW na sumusuporta kay Tatay Digong. Oh. Kaya minsan nakikita ko sa Facebook, fanatic yan, drug addict yan, kaya sinusuportahan si Tatay Digong. Hindi. Naging OFW kami, naranasan namin mabuhay sa ibang bansa. At ang lagi namin iniisip, sana ganito ang Pilipinas. At paano ba natin magagawang ganito ang Pilipinas? Kung patuloy ang mga nakaupo sa gobyerno ay patuloy na kumakamkam. Tsaka sabi ni Vice President Sara, no? Ayaw niya nung ang Pilipinas nabubuhay dahil sa OFW. Ganun na nangyayari ngayon eh. Padala ng padala. Wala kasi tayong product na produce. Wala tayong manufacturing. Puro ano tayo eh, no? Hindi, manpower services eh. Sasabihin ko sa'yo, ang Singapore, wala rin naman siyang lupa, wala siyang agriculture, wala siya lahat import. Oo. Ay ganun din ang Pilipinas eh. Hindi, ang laki ng agriculture ng Pilipinas, ang daming tinim, rice, something ganyan. Kaso puro corruption eh. Tapos naging, ang history ng Singapore, kung iisipin mo, ang prime minister niya, si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew, ano ang ginawa niya? May mga kalaban siya sa politiko. Talagang nilabanan niya yung mga yon. At saka yung isa pa, yung drugs. As in, alam niya sa sarili niya na sinisira ng drugs ang bawat pamilya. So ang ginawa niya, death penalty. Sa Singapore? Oo. Sabi niya, nagagalit sa kanya nga yung mga human rights yan eh. Sabi niya, hindi ko nyo, kahit 100 o 1,000 kung patayin ng mga drugger dyan, isipin mo anong ginagawa ng mga dati nga daw drugs. Parang nabasa ko noong unang panahon, dami rin pinatay sa Singapore. Yeah. No? Human rights ka, maraming human rights. Pero ngayon, ano resulta ng Singapore? First world. Kaya nga, dapat parang yung ginawa ni Tatay Diggs, ganun din yung ginawa ng Singapore nung una. Kaso nga lang dito sa maraming nagdunong-dunungan sa mga gawa ni Tatay Diggs. Kaya nga mo nung kamay na bakal, si Lee Kuan Yew, kamay na bakal yun. Ang ginawa. Kaya nga, mga gunggong. Binild niya yung Singapore at walang pwedeng hindi mag-put down sa Singapore. Talagang titirahan niya hanggang bumagsak yung kalaban niya. Ganun siya. Kasi pinaghirapan niya eh. So ang kagandahan sa Singapore, kasi continuity yung... Teka boy, doon na tayo. Hindi. Upo pa ako mga kaibigan. Pasensya na po. Medyo may trunk, may flu tayo pero... Dito na tayo sa... Okay na yung... nakatulog ako ng maayos. Almost 15 hours yung flight namin galing Amsterdam. Next time natin anong lugar to? Next time natin pag-usapan yung politics muna. Natin try sa akin. Yung? Hindi, ganda yung usapan natin politics. Nasaan na ba tayo? Nasa Virginia. Nasa Virginia kami sa Reno. Reno tayo. South Virginia. Reno pa rin to. South Virginia. Ito po ang traffic sa South Virginia. Ayan, nakikita nyo, napakaluwag. Ano na kasi ito eh? Ngayon ay Black Saturday. Alas 12 po ng tanghali dito. Ilalive ko sana. Kaso nga lang, madaling araw sa Pilipinas. Wala ring baka walang man makanood ng live. Pero gina-record ko na lang guys. At in-upload. Ganun din naman yun. Hindi ko naman ito i-edit. Pinagdugtong-dugtong ko lang. Pero mamaya, sabi ng utol ko, mga alas 7 ng gabi sa Pilipinas magla-live ako. Tayo doon sa likod bahay. Yeah, mag-ano kami. S'mores tayo para sa mga bata. Ano tawag doon? S'mores. Yung... Ito na guys, Best Buy I'm Best Buy Bumili kasi ako ng gimbal. Kasi yung isa ko nabiling gimbal para dun sa isang phone. Ayun may mga homeless dito saan? Sa Amerika. Ayan. Okay na ba yung video yan? Hindi naman homeless sumakay ng kotse. Pinasakay siguro. Ayan mga naawa yung mga ayan yung mga gamit niya. So baka papakainin siya or something. Baka actually ang mga Amerikano, ang babait. Dito lang sa inyo. Ang babait dito, yung kada kasalubong mo, good morning, hi, di ba yung dating punta nyo dito? Baka dito lang, nasaan kami sa LA sa States. Dito sa State of Reno. Depende yun, depende sa lugar. Babait. Kaya gusto ko dito sa lugar na to.
Okay, andito kami guys, kukunin namin yung gimbal, kakat ko, idudutong ko ulit. Ang Best Buy guys, oh. Sa internet ko lang nakikita yan, nandito sa Amerika, live na live. Parang ano to, yung Challenger ng Singapore o kaya yung ano ba tindahan ng Mac ng ano, Mac Store? Kaya ba patabi? Ganda ng kotse niya, laki oh. Laki oh. At yung Hyundai. sa Amerika, tatawid ka, diba? Titigil talaga sila. Ganon. Ano, pedestrian. Kahit na walang tawiran, basta may makita ng tao, titigil sila. Ulit lang pala. Thank you. Ito na guys. Osmo P. Ang liit lang. Eh siyempre, mag-expand Ha? Magkano ba to? Mas mura dito sa Netherlands. Mahal. Mas mura sa... Ang mura ng $10. $12. Exit. Hi. Thank you. You too. Unbox natin. Unbox na sa kotse boy. Ganda ng ano. Ang lupit oh. Sarap sa Amerika guys oh. Utas dito lang meron yan oh. Ay, nalolowered yung truck niya oh. Oh. Ang lupit. Only an American dream. Sarap sa Amerika guys. Freedom country eh. Yeah. Hop. Lupit ng kotse niya oh. Putes. Ayan, mga Latino minsan. Ha? Parang may mga Meksikano eh. Sila may hilig sa ganyan. Oh. Kinuha lang namin ito guys. Gagamitin natin mamaya. Magla-live ako. Gagamitin natin ito mamaya. Then, punta lang tayo. Ano ka mga yun? Unbox ko. O dito sa bahay. Wala tayong gunting eh. Gunting ba? Meron ako dito ano. Blade. Oo. Ito gusto mo? Yan. Daglog bala. Yan, yung pambukas ng ano. Meron ako Sobrang magpili. dumi ng kotse ko to. Yung mga bata, kung ano pinagisingit. Tingnan mo oh. Ang kotse ng tatay oh. Tingnan mo. O, ganyan po ang kotse ng tatay. Mga candy oh. Oh, yan. Ito. Oh, kotse ng tatay yan. Kung ano masiksak mong anak. Oh. Ito. Yan po ang kotse ng tatay. Paano isa na to? Yan. Ang Amerikano po mga anak niya na. Pero ang tawag sa kanya, tatay. Tatay tawag siya. Oo. Oo. Ganun namin kamahal ang pagiging isang Pilipino. Kahit po sila ay American, okay na. Kahit po sila ay Filipino-American, sila. Oh. Ang tawag pa rin sa bahay ay tatay. Ito pala yung salamin oh. Bingo. Ano na guys? Oh, DJI. Ito ay DJI gimbal. Mamaya magla-live ako, gagamitin natin ito. Pag-aralan ako kung paano. At yung mga anak ko naman ay Filipino-Dutch. Nagtatagalog din yun. Kahit hindi ganun kagaling magtagalog, nagtatagalog. Sila naman ay Filipino-American. So, pero dugong Pilipino pa rin. Ang nakakausap namin Tagalog yung mga yan. Dugong Pilipino. DJI store. Ayun yun. Isa pa nga yun kasi sabi ni Lola, di ba? Huwag panatilihin mong iapakin yung paa sa lupa. Tapos huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing. Yeah. Ayun yung pinaka-importante sa buhay. Aside from paggalang sa mga patanda. Ayun yung laging bilin sa amin ng mga magulang namin. Correct. Oh, ayan guys. Ayan guys. Continue. Pumunta tayo sa FedEx kasi si Mrs. may pinapadrop na package. May maganda si Katari. May bundok ba ito? Hindi.
Ayun, malamig dyan. Lake Tahoe, yun na yan eh. May snow pa dun guys, sa taas. Oh. Lake Tahoe. Yung sila. Sino? Naging lustre, yung ngayon may picture sila, nagpa-picture sila. Tsaka si James Reid. Sa ano? Yung lookout, dyan. Yung nagpa-picture ko yung nakaraan natin, din na namin kayo. Oo. Maraming mga Hollywood actress, Philippine actor, mga artista. Nagbook kami ng hotel doon guys, 2 nights. Magla-live ako doon. Magandaan dito sa lugar namin. Parang yung Alabang at saka Tagaytay, yung Lake Tahoe. So anytime gusto namin pupunta sa Lake Tahoe, minsan doon kami mag-breakfast o magdala. Pero tanong mo naman sa akin, yung krimen dito? Mababa. Krimen, mababa. Siyempre hindi mawawala yung may mga krimen. Oo, hindi mawawala. Pero kalimitan mga out of state eh. Pero pag yung mga local yung mga local Reno, sobrang babait. Napakagagala. Hindi yung yung may nananakawang bahay, meron ba nangyaring ganun dito? Meron mga pinapatay eh. Oh? Oo, yung kaso, sila yung matatanda, yung old. Yung mga bahay pa naman dito. Pero ang balito pumatay, yung mga illegal immigrant. Mga bahay pa naman, doon galit na galit si Trump eh. Mga bahay pa naman dito, walang bakod. Oo, wala. Wala ding grills yung mga guys, wala ding grills yung bintana. Pati pinto, hindi ka tulad dati sa Pilipinas, di ba? Puro grills. Kaya pa nagkasunog eh. Yung mga tao hindi na makalabas eh. Dahil sa grills eh, no? Yeah. Ito, hindi ako sa bakod. FedEx? FedEx office. Bili tayo ng kape. Bili tayong kape? Marami namang Starbucks dito. Sige, bili mo tayong kape. Sa mga local brewed. Huwag yung ayoko na mapait. Local ng Reno, Nevada. Yeah, pero yung ayoko na mapait. Mahilig ako sa coffee guys, pero yung mapait na kape ayoko. Gusto ko, yung wala rin sa bahay nyo kanina. O gusto mo chill iced coffee? Ito, gusto mo nagtatanong ko ng barbero. Huwag na, duty pa mo pa eh. So mula punta ako sa Amerika, di pa ako nagpapagupit sa kanila. Sarili ko sarili ko. Kasi dito, magbabayad ka sa pagupit, at the same time, mag-tip ka pa. Pag hindi ka nag-tip, makakahiya. Doble. Ngayon sanay na ako, kada lahat ng service ka sa restaurant, automatic na yung bill. Ano yun, no? Kasama na yung tip. Oo. Ano yung punta? FedEx yan. Guys, pabalik na kami ng bahay. Nakuha ko na yung gimbal na DJI. Pero yung mic, kailan darating yung mic? Bukas. Yung mic bukas pa. Tapos nahatid din namin sa FedEx yung bag. Kasi yung misis niya nag-online selling yun. May mga high-end na bag. At tapos ngayon dadaan lang kami ng coffee shop bago umuwi sa bahay. Magkabibili na kami ng kape. Papasok kami sa highway. Ito ang itsura ng parang lang kami papasok na S-Lex Ito yung freeway. Freeway dito sa Reno. Freeway. Ayan guys. Ayan ang free. Walang toll gate dito, sir. Wala. Wala pong... Parang toll gate automatic yung pagkatawid ka ng bridge dun sa San Francisco. Sa San Francisco Bridge, sa Golden Bay. Automatic yun, $10. Dun tapos pa. sa Oakland Bridge, automatic $8. Yung mga tatawarin mo bridge. Nakakamiss ang ganda, may mga bundok Walang ganyan sa amin Kagabi lang kami dumating dito sa Reno, pero first day today. At nakapag-almusal ako, maganda ang tulog ko, medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Eto, lumabas na kami agad. Ang ganda, may pa dun ba ito? Yelo nga. May yelo pa dun sa bundok. Yan ang view namin dito sa Reno. Ito po ang highway dito sa Reno, Nevada. I-580. Ha? Ito yung highway 580. I-580. I know, 580. Ilan ang maximum dito speed limit? 65. Pero tumatakbo yung mga miles dito. Ngayon, nasa 71 miles tayo para hama. Kaso dito po sa Amerika, miles. Sa atin sa Pilipinas, kph. Sa Netherlands din, kph Tumatakbo mga dito na 80.
Ay, yung 65 miles, sila yung sa ano, kay PH. 100 plus. Oh, mga 120. Pag nagpupunta ako sa Francisco, minsan nag-100 miles per hour ang tatakbo. Minsan lang yung mga pababa. Ano? Lalaki ng motor dito. Hindi ko sinasabot palagi. Tsaka dito guys, sa Amerika, XL lahat, XL. Pagkakain ka sa McDo, ang lalaki ng size. Pagkakain ka sa mga restaurant, order ka ng pancake, kala mo sa picture ang liit, pag sinerve na sa'yo, laki-laki. Mga sasakyan dito, palakihan. Tignan mo itong kotse niya ng Ram. Ang laki-laki ng truck na to, na kabaliktaran naman sa amin sa Netherlands, paliitan. Kasi yung Netherlands, maliit lang siya na compact na bansa. So pag malaki ang kotse mo doon, malaki rin yung binabayaran mong tax. Kasi wala rin sa amin toll gate. Meron sa amin tinatawag na Belasting. Ayun yung road tax. Pag yung kotse mo ganito, katulad nito, mabigat to, kikiluhin to. So pag mabigat ang kilo, mabigat din yung bayad. Kaya yung kotse ko doon, average lang. At pag electric ang kotse mo, mura ang road tax. Pero pag mga ganito diesel to, no? Hindi, gasolina. O gasolina, mahal. Mas malaki ang kotse mo, yun lang. Mas malaki ang kotse mo, malaki yung binabayaran mong tax. Pag maliit yung kotse mo, madali nang i-park. Ayun o. Madali nang i-park. Diba nakita nyo naman sa Netherlands guys, yung mga live ko, ang siksikan ng kotse sa gilid. So pag malaki yung kotse mo, kasi dito nga yung bahay, malapit sa Lake Tahoe. May papunta Lake Tahoe. Doon ba tayo pupunta sa Rose? Yeah, Mount Rose yung bundok na nag-ielo na yan. Mount Rose. Pupunta pala kami dyan guys sa Sabado. Hindi, dyan tayo pupunta sa ano? Sa weekend. Wag ganito ano dito, hindi puro puno, no? Parang walang puno yung mga bundok, no? Akala mo lang, malaki yan. Yung ano, nasa ano tayo, di ba ate? Nevada, parang deserto. Pine Yun. tree yung mga puno dito. Pero dito guys, yung last ano, may nag-wildfire, no? Yeah. Di ba? Yun, doon lang. Saan yung nag-wildfire? Laki. Saan yun? 2 linggo yata yan. Diyan, sa likod ng bundok na yan. Guys, may nagwa-wildfire dito. Sobrang laki ng apoy. Grabe. Yung aeroplano na yung nagbubugo ng ano, yung mga kulay pink, yung pampatay ng ano. Mabalik tayo. Sa Netherlands, pag maliit ang kotse mo, madali na i-park, malumura pa yung bayad. Dito naman sa... Paano road tax dito? Wala. Walang toll gate eh. Anong binabayad mo sa road tax? Hindi, yung kasama na natin, parang 800 per year yung insurance dito. Lahat. Wala naman. Wala road tax? Sa California, depende sa state. Ano binabayaran mo sa ano? Pag mo yan, wala. Sa road dito sa Nevada, wala yata. Ay, laki ng kotse eh, Hindi ko na yung tax, mas bayad na ng bayad. Bayad ano. Ang laki ng truck. Saan ba tayo pupunta? Toto, bumalik tayo, Toto. Pabalik siya, pupunta sa bahay. Yung likod natin, Lake Tahoe. Ngayon, magkakapilan tayo, kakalawa tayo dito. Ayan na po. Papauwi na tayo sa bahay ng aking mahal na kapatid. Nandito tayo sa Reno. Unang araw sa Reno. Ano yan? Black Saturday. Today. Wala naman dito Holy Week, no? Parang sa Netherlands din guys. Diba sa atin sa Pilipinas yung Sabado, tahimik. Kasi nga daw patay ang Diyos. Sa Pilipinas lang yan, o kaya sagradong Katoliko dito. Dito sa ibang bansa guys, sa Amerika wala yan, normal lang. Doon sa amin sa Netherlands din, normal lang din, wala din. Sa Pilipinas noon, kami ng nanay ko, nakatala kami dun sa bahay namin, tahimik talaga. Talaga kalong patayan Diyos talaga. Dito kami, lumaki kami gano'n, no? Isda ang ulam. Yeah. Talagang tahimik yung Holy Week. Kaya naniniwala kami talagang patayan Diyos. Ayun pala, ano lang yung kultura natin mga Pilipino. Palabas sa TV yung ano. Yeah. Puro pang Holy Week si Jesus. Pinagpako sa krus, ganyan. Ito yung parang nila, subdivision, ganda. Tingnan mo.
Ito yung South Reno. South Reno. Ito pong kapatid ko, dalawa bahay nila dito. At gusto mo bumili na isa, maguros dili ka. Ganda kotse niya, oh. Hindi, ganito sa Amerika, papuputin mo yung pera mo kung matakti ka ka. Tama. Hindi pwede yung ano ka ba, yung labas ng pera. Kailangan lalabas ka, may darating din sa'yo. Oo, tama. Tsaka yung investment din yun, nagtatrabaho tayo para sa mga anak, sa next generation. Hindi man nagawa ng magulang natin yung sa atin kasi hindi. Kulang yung wala tayong binana eh. Kulang yung capacity nila. Wala. Laking mahirap lang kami, guys. Wala kaming namana sa magulang namin. Wala. Itong nangyari sa amin ngayon, ano to, sariling sikap. Totoo. Sa babae nyo dito. Ito na pala bahay nila, oh. Ayun. Itong sasakay, i-drive natin tong expedition na to. Oh, may ano natin, i-vlog natin yan. Buhay, try natin. May baba na yan eh. Ha? Hindi, gusto ko makasakay din eh. 2007 yata, 2003 model. May isa pang kotse na sa loob, guys. Andiyan dyan, ayun yung ginagamit ko. Mamaya maglalag tayo, ha. Paalam.